bahay para may maipandagdag sa araw-araw na pangangailangan. Naaalala ko po noon, madalas tanungin ng mga bata ng kung ano ang pangarap nila sa buhay. Naitanong ko na rin po yan sa aking sarili. At iisa ang palagi kong sagot, ang maiahon sa kahirapan ng aking ina. Naging working student po ako at naging scholar pa. Pinagsumikapan kong makatapos sa aking pag-aaral at pagka-graduate ko ay nagsimula na po agad akong magtrabaho. Halos 3 po ang naging trabaho ko noon. Halos 3 po ang naging trabaho ko noon. At the same time, teacher sa umaga, office work sa gabi, hanggang madaling araw. At sa mga bakante kong oras, ay nagtitinda rin po ako. Hindi ko alintana ang pagod at puyat, basta para kay nanay, gagawin ko ang lahat. Ngunit kahit anong gawin kong pagsusumikap, ay kulang na kulang pa rin. Oh, Nay, ang aga niyo naman humalahi. Kumain na ho ba kayo? Pagtitipla ko kayo ng kape. Huwag na. Tapos na ako magkape. Halika na. Kwentuhan mo nga ako habang nananahi ako. Sige ho. Nay, ano ho ba ang pangarap niyo? Maliban po sa makita niyo kami magkakapatid na maayos ang buhay. Ang makaahon sa hirap at makaranas ng ginhawa, anak. Dahil kung tatanungin mo ko kung hirap na ako, oo, hirap na ako. Pagod na ako, anak. Hindi ko kayang makitang umiyak ng ganoon ang aking ina. Dahil dito, nagdesisyon akong lumuwas ng Maynila at maghanap ng mapapasukan abroad. Sinuwerte naman akong natulungan ng mga pinsan ko doon. At ngayon nga po ay nagtatrabaho na ako sa isang airport dito sa Saudi. Kahit mahirap mamuhay ng mag-isa sa isang bansa na walang kakilala, tinitiis ko ito. Maiahon lamang sa hirap ang nanay ko. Hello? Nay, kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo eh. Natanggap niyo ho ba yung mga padala ko? Oo, anak. Maraming salamat sa pagpaparanas mo ng magandang buhay. Hindi ko ito makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Wala ho yun, Nay. Gagawin ko po ang lahat. Basta po para sa inyo. Lahat po ng hirap ay titiisin ko. Mabigyan lang kayo ng maginhawang buhay. Alam mo, anak, Peter, ngayon ay masasabi kong hindi natutulog ang Diyos dahil sa kabila ng mga paghihirap natin, pagsasakripisyo, naranasan ko din ang sarap at ginhawa sa buhay. Maraming salamat, anak. Pagpalain ka pa sana niya. Wala na yatang hihigit pa sa saya at sarap nang madinig ko sa nanay ko ang mga salitang yon. Pakiramdam ko, ayos na. Natupad ko na ang pangarap ko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at ipinanganak akong mahirap. Dahil nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay. Eto po ako ngayon. Umaasang darating din ang araw na matutupad ko ng buo ang pangarap ng aking nanay. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento ng buhay ng aking pinakamamahal na nanay, Attorney Mel at Ma'am Lucy. At sa lahat po ng mga inang katulad ng aking nanay na si Marieta Baracchio. Mabuhay po kayo at Happy Mother's Day po. Lubos na nagpapasalamat, Fights. Wow, Fights! Galing mo. Fighting spirit ka talaga. Right, nanonood siya siguro ngayon. At nakikinig. Oo. At sobrang napaka pinagpala ng nanay mo dahil may anak siyang katulad mo. Mm-hmm. You are a blessing to your mother. And alam mo, kaya siya blessing, Mel, kasi sobrang ang tingin niya sa nanay niya, blessing sa kanya, no? Oo, totoo yun. Alam mo yun, parang Right. wala na yatang sasarap pa doon na ang tingin ng mga anak mo sa'yo ay blessing ka sa kanila. Correct, tama. Diba, no? Oo, tsaka siguro yung pagmamahal ng nanay na pinapakita sa kanya, lumilipat rin sa kanya. Oh, yeah. At nararamdaman niya at parang gusto niyang suklian pero alam niya, hanggang doon lang magagawa niya, no? Kasi ibang klase yung pagmamahal. Nakatuwa nga, yun ang pangarap niya, biro mo. O, diba, makasama natin si Aiza Caparas Tabayoyong. Hello, Aiza.
Hi, Miss Lucy, Attorney Mel. Napakabait naman itong si Fight, sa totoo lang, di ba? sarap. Parang Sarap ang naman swerte talaga. naman ng magiging asawa nito. Correct. May kapatid kaya yan. Oo. Paano? Anong alam mo, ito napapansin ko, no? Parang, di ba Mel, kahapon din yung kwento kasi, parang sa gitna ng kahirapan, no? Parang nagkakaroon ng ganyang mga biyay. Ano bang tawag? Pagpapala? Pagpapala. I think yan talaga yung, ewan ko dyan. Grasya. Grasya yan. Kasi yung kaligayahan nila, hindi sa naging mayaman sila. Hindi yun eh. Diba? Hindi kundi yung parang ang kaligayahan nila, yung relasyon nila. Diba? Grabe, nakakatuwa. Sabi niya pa nga, nagpapasalamat siya at naging mahirap sila. Ibang klase talaga. Ibang klase, diba? Oo. Na-appreciate ni Sykes, no? Oh, fights. As in, fightology. Ano? P-H-Y-T-Z. Ang hirap. Fight. Fights, okay. Fight. P-I-Y-T. Okay, Oo. na-appreciate niya kasi yung, yan yung medyo nagkukulang din yung mga generation ngayon, yung appreciation for hard work, yung naghirap ka nga, natuto ka naman magsikap. Oo. Kasi yung mga iba ngayon na, halimbawa yung magulang naghirap nung panahon nila, ang tendency, nasa-spoil yung next generation kasi ibibigay ko yung Uy, hindi totoo ko yan naranasan noon. Nagkukulang naman sila tuloy ngayon ng appreciation ng lahat ng blessings nila. Oo, yung appreciation for hard work kasi hindi nila pinaghirapan. Uy, Nakuha lang nila, binigay ni mami at binigay ni daddy. Oo, tsaka parang feeling nila, madali lang kunin yan. Parang pinipitas Oo. lang yata ni daddy yan eh. Oo. Di ba, Oo. no? Correct. I'm glad that you mentioned that. Oo, totoo Yan yan. yung magandang blessing sa kanilang mag-ina na hindi rin naman naisumbat ng nanay niya na lahat ng pinaghirapan ko para sa iyo, balang araw kailangan gantihan mo. Hindi siya nakarinig ng ganun sa nanay niya, kundi patuloy lang niya silently na naobserbahan lahat ng sakripisyo at paghihirap ng nanay niya na alam niyang para Oo. sa kanya. Alam mo, Aiza, I'm glad that you brought that up. Kasi alam mo, dati meron akong kaibigan na talagang ang yaman-yaman nila. Alam mo yung nakatira sa Forbes Park, ha? Oo. Tapos parang, although mabuti naman siyang ina, talagang sa abot ng aking nalalaman, ano? Pero parang nahirapan siya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Hindi dahil sa nagkulang siya, kundi in her own words, sabi niya, I think, Lucy, this is the disadvantage of affluence, no? In other words, yun talaga ang hindi magandang bagay, no, ng pagiging mayaman. Ang tendency daw talaga nung mga anak, di ba? Ay yun na nga na parang i-take for granted yung kanilang mga, halimbawa, pag nag-e-enroll daw, ganito. Pag nag-e-enroll daw, laging ini-expect bago lahat, notebook, envelope. Kahit na meron pa namang galing from the past school year na pwede pa naman i-recycle, di ba? Yes. Tapos sinasabi daw niya, halimbawa sinasabi niya parang, ba't hindi mo na lang gamitin ito? Hindi pa naman sira. Parang gano'n. Tapos parang laging gano'n. Bakit ikaw, mami, lagi kang bili ng sapatos, ang dami mo ng sapatos? Tapos parang nahihirapan nga raw siyang sagutin yun. Diba? Kasi parang, bakit kami pinapa-recycle mo? Ikaw, ang dami mo ng sapatos hindi mo naman inuulit. Diba? Parang ganun. So parang sabi nga niya, yun daw ang downside. Ang hirap talaga nung hamon na yun, na paano mo mapapa-appreciate sa mga bata, diba, yung value ng hard work, at saka yung ano ba, frugality, ano ba sa Tagalog yun, di ba? Yung pagiging yung pagtitipid. Pagtitipid, di ba? Yung ganun ba? Or yung, as opposed to yung mga walang-wala, di ba? Nakikita naman talaga nila ngayon na appreciate nila yung hard work ng magulang. Malaking effect din dyan ang pagro-role model, number 1. Tapos, number 2, kailangan din kasi ng mga magulang ngayon, kahit hindi sila, mahirap, yung nagkakaroon sila ng situation na napapa-appreciate nila na hindi lahat makukuha ng anak nila without any effort. For example, kahit maliit pa sila, siguro, as early as 3 years old, 4 years old, may encourage na namin na may allowance. Tapos kung may gusto silang bilhin, pupunta sa mall, huwag laging ready yung magulang na may ituro yung bata, bibili natin. Parang, kung gusto mong bilhin yan, anak, paghirapan mo using your own allowance, or kung gusto mo, gawa ka ng chore sa bahay, kahit na may yaya, let's say, sa bahay, o tulungan mo si yaya mag-set ng table, or mag-mop ng floor, bibigyan kita ng a certain amount. So parang merong chores,
makakaipon sila, mabibili nila yung gusto nilang daluhan. Pero tama. kung pagkain o libro, siguro mas doon tayo maging a little tama. more generous. Oo, pero kasi, yung mga pero yung mga luho, diba? Medyo ano, paghirapan mo yan, no? May konting ganun dapat, no? Oo. Alam mo, itatanong, Aiza, ang itatanong ko pa sa yung isa, no? Yung bang parang, okay lang ba yun na magpakita ang isang ina ng emosyon na katulad ng pinakita ni Aling Marieta dito kay Fights? Alam mo yun, nung umiyak siya, sabi niya, oo nga anak, hirap na talaga ako. Ano, okay lang ba yun to be that open to your children? Magdedepende yan sa klase ng relasyon nila at sa maturity ng kakausapin niyang anak. Kung siguro medyo maliit at hindi pa handa makarinig ng ganon, baka ibang klaseng reaction ang makuha niya. Pero kung may maturity naman at may mukhang pag-iintindi na yung bata na alam niya pinagdadaanan, pwede. At panay sila mag-usap ng mga damdamin ng isa't isa. Kung masaya yung nanay, nasasabi rin niya. Kung masaya yung anak, malungkot yung anak, sa pag-uusapan nila yon, may ganong klaseng openness, pwede. Well, obviously, meron sila ni Fights no? Kasi parang ang naging epekto kay Fights ay yun na nga, no? Na parang naging malakas na resolve niya yun di ba? Yes. Na tutulungan ko ang nanay ko, itong gagawin ko talagang adikain ko sa buhay. No? Talagang ano siya, idol niya, nanay niya. Oo. In fact, ini-encourage namin na kausapin ng mga magulang yung mga anak pag may pinagdadaanan mga problema, kahit na financial problem man yan, or a little bit on the relational or emotional problem, or lalo na pag may namatayan, kasi paliwanag na rin yung mga different stages ng life. Mga panahon na to, kailangan natin mag-ipon kasi magbabayad na tayo ng tuition fee. Kailangan hindi tayo masyado pwedeng lumabas. Tama. It helps them process also, di ba? Yes. Kasi, di ba, I'm sure nararamdaman nila kahit papano. So, maganda rin na meron silang kasagutan, di ba? Pag sinabi mo, kasi, anak, konting tipid tayo, nagtataas ang mga matrikula ngayon, hindi naman tumataas ang mga sweldo. Di ba para may appreciation sila? Ganun ba yun? Actually, pwede pa silang maisama sa paggawa ng solusyon. Anak, palagay mo anong pwede natin gawin, saan tayo pwede magtipid para hindi lang natitigtas sa mga bata yung kailangan gawin na magiging bitter sila. Bakit ba ako pinipilit ni nanay magtipid? Ayoko naman. Parang pag napaliwanag yung konting challenges at kasama sila sa paggawa ng solusyon, magiging empowered at saka parang ang new word na yun. Kasama sila sa solusyon sa paggawa. Pagkita ko yung word. Mamaya. Paglutas. Yung paglutas. Ng suliranin. Tama ka. Okay, very accountability yun. Kasama silang sa accountability ng paglutas ng problema. All right. Kailangan pilitin. Very, very helpful words from you as always. Miss Aiza Caparas Tabayoyong, Happy Mother's Day sa'yo. Kung hindi na tayo makapag-usap pa ulit, ha? Okay. Ko rin ikaw, Happy Mother's Day at thank you, ha? Thank you. Babatian tayo one of these days. Okay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa'yo, Aiza. At babatiin ko rin po si Bot Teodoro, si Alan Simbol ng MDU team, si Sir Alan at Lloyd na nag-repair sa cable service ko kahapon na sira. At ang ating regular listener na si Mayan Reyes. Hello, Mayan. Thanks for listening, ha? Salamat. Okay, at manalangin na tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga kwentong nakakaantig ng aming mga damdamin at makanti sa aming mga diwa. Lord, sana po ay talagang mailagak ng gusto mga aral na mapupulot namin sa mga kwentong ito. At sana po, Lord, mamulat ang aming mga mata sa mga biyaya na binigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng aming mga kapamilya, mga kapatid, lalo na ang aming mga magulang at partikular ang aming mga ina. Lord, para sa aming mga ina at sa mga magiging ina o posibleng maging ina, Lord, sana po kami po ay ma-inspire. Pagdating ng panahon, o kung meron man namin kaming anak ngayon, sana po, Lord, ay lalo po namin mapaigting ang aming mga relasyon sa aming mga anak dahil wala nang tatalo pa sa pagmamahal ng isang ina at lalong walang tatalo sa pagmamahal ninyo sa amin.